Uy. Mga kapatid, magandang hapon. Iba pala talaga tong si Jaime. Magaling pala talaga to. Mo, yung kagabi na inutos ko na ilagay yung yung alternator, eto na nakakabit na mga kapatid, mounted na. Ngayon, si si Nel, mounted na rin yung ating 3K carburetor. Sinisisiw lang nila itong Volkswagen Beetle. Paano naman kaya yung ibang trabaho natin? Kaya mo ba yung isang ipapagawa ko doon? Ha? Doon mga kapatid, ito naman ay kino-convert ito ng rack and pinion. Yan. Conversion po ito ng rack and pinion. Si Engineer Tolitz naman, yun nandito. Yan lang, mukhang hindi na makakasuot si Glenn. Tapos ayun yung ating 4x4. Ngayon mga kapatid, may papakita ako sa inyo. Itong sasakyan na to, 2016 model, 2 years pa lang nagloko na yung transmission. Ngayon, hindi na ginamit ng may-ari, paminsan-minsan na lang kasi nga natatakot siya na baka siya ay tumirik sa kalye. Ito po ay Nissan NP300 kalibre. Bagong-bago pa. Ito pakita ko sa inyo kung gaano kakinis itong Navara na to. Ito, meron pa tayong isang magaling dito pagdating sa Honda. Pakita ka. Ayan. Pagdating sa Honda, yan ang tagabanat ko ng mga Honda. Tignan nyo, pati sa uniform, Honda pa talaga yan. Di ba? Yan yung mga kubar. Okay, dito tayo mga kapatid. Meron naman ako dito, Altis na modelo. Bios pala to, Bios na modelo. Akala mo, Altis sa itsura eh. Ito naman yung lumang modelo ng Altis. Yan. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na Nissan NP300 kalibre. Ito yung pangalawang transmission ng kalibre na gagawin namin. Yung una ay yung sa doktor na nandyan sa Quezon City na bumili ng halagang 130,000 pesos na valve body diyan po sa Nissan, sa kasa. Bakit mahal? 130,000 pesos, valve body lang. Kasi nga po, itong Nissan, itong mga modelo ng Nissan na to, yung kanyang computer box, yung kanyang transmission control module, ay inilagay mismo doon sa valve body. Para bang inilagay mo sa impyerno. Bakit impyerno? Kasi po yung langis, yung ATF sa loob ng inyong mga automatic transmission, umiinit po talaga yan, lalo na kung ma-overuse mo talaga o sabihin na natin, talagang matindi yung gamit mo. Umiinit po yan at kumukulo sa sobrang init. Kaya nga dumadaan yun sa oil cooler. Kaya karamihan ng mga nasisirang mga valve body or yung mga transmission control module nitong mga ganitong klaseng sasakyan ay dahil po talaga sa overheat. Yung pong mga high-end na mga SUV tulad ng Land Cruiser o pati yung Patrol, kapag po yan ay umiinit ang ATF, ay mayroong warning doon sa gauge niya. May lumalabas po talaga na yung ATF nila ay umiinit at kailangan mo munang itabi, palamigin mo muna. Nag-init ang kanyang automatic transmission fluid, nandoon yung kanyang TCM sa mismong valve body at eto na po ang naging problema. Yung katulad din nung problema nung isang NP300 na ginawa namin, nasira nga po yung TCM, sira yung valve body, isang set kasi yun. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Yun ang problema. Kaya karamihan ng may mga ganitong sasakyan, kapag nasira na po at lumabas na itong code na ito, yung ipapakita ko sa inyo, yun na po, wala nang atrasan yun. Kailangan mo nang bumili nung TCM na yun. Maraming nag-attempt na gawin, i-repair. Kaya lang yung pyesa na yun, hindi mo ma-repair kasi nandoon sa kaloob-looban nung transmission. Doon sa valve body, hindi mo siya matatanggal, hindi siya repairable, hindi siya replaceable. Kaya nga po pag nasira yun, wala na, bili ka na ng bagong valve body na kasama na yung TCM, kasama yung program. Ito yung na-scan natin mga kapatid. NP300 Navara D23. Ayan, tignan nyo po. Dito muna tayo sa ECM. Meron din siyang problema sa ECM. Tignan natin. P0113, I80 sensor circuit. Tapos P0102, map sensor circuit. At ito na, yung sa transmission control module. P0720, output speed sensor. Ito pong code na to na P0720, halimbawa meron kayong sariling scanner or nagpa-scan kayo sa mga talyer. Pag nakita nyo ito, matik na po. Ang problema nyo ay yung mismong valve body kasama na yung kanyang TCM. Mahal mga kapatid kasi bumili na nga po yung nakaraang doktor na customer ko sa kasa mismo. Bakit ganun ang nangyari? Galing na rin po kasi sa kasa. Na-diagnose na doon
Ginawa na rin sa ibang shop at ang talagang problema nga po ay yung valve body kasi wala naman nabibiling pyesa. Tulad nito, galing sa kasa, ito po ay dinialysis doon, wala ring nangyari. Ang magiging problema sana ay yung valve body kasi si Doc, nung siya ay bumili sa kasa, 3 buwan po hinintay namin. Pero kanina, medyo sineswerte po yung may-ari nito at yung supplier namin ay mayroon siyang available. Yun nga lang, mahal po ang halaga ng pyesa. Aabutin din po si Sir, yung may-ari nito, ng almost 120,000 pesos. Kung halimbawa, nakita nyo na itong code na to, wag na kayong mag-aksaya ng fluid dahil dialysis nyo na naman kung ano-anong gagawin dyan, kakalasin nila, babayad pa rin naman kayo, wala rin namang mangyayari. Kapag lumabas itong PO720, dito po sa kalibre, no? Sa NP300, sigurado na po, yun na po yun. Ano yung pinaka-the best gawin? Kung wala pang problema ang inyong mga NP300, huwag nyo po itong laspagin. Huwag nyong gamitin ito na sasakyan nyo ng sobrang dami ng karga, napakabigat ng load, tapos iaakyat nyo sa bundok or talagang namimili kayo ng mga construction material, sobrang bigat, punong-puno ng sakay, okay, kaya ng makina, malakas ang makina, kaso yung transmission mo, umiinit, nag-overheat ang iyong automatic transmission fluid sa bigat nung kanyang dinadala, sa bigat nung kanyang pasan. Yun ha, parang tao lang eh, no? So, ganun ang mangyayari. Sabi ko nga, parang inilagay sa impyerno yung TCM, yung Transmission Control Module, yung pinaka-computer niya, inilagay doon sa loob nung transmission na nandoon yung mainit na kumukulong ATF. Ito naman pwedeng lagyan ng external na oil cooler. Kaya after namin gawin to, mga kapatid, lalagyan ko na to ng external na oil cooler para talagang hindi mag-overheat ang kanyang ATF. At para maiwasan din na masira na naman yung bagong valve body na nandoon yung TCM at hindi siya ulit gumastos ng halagang 120,000 pesos. Mga kapatid, meron akong good news sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung mga nagdatingan kong mga epektos. Tara, puntahan po natin doon. Nandito na po yung mga in-order ko po diyan sa kabila, sa kapitbahay natin sa China. Yung mga electric air conditioner na pangsasakyan. May nagtanong po sa akin kung pwede daw po ito doon sa mga Suzuki na van, yung mga nabibili dyan sa Davao, sa Cebu. Naku, pwede po ito. Ngayon, pwede din ba sa mga kotse? Pwede din po. Lalong-lalo na yung mga hindi naman ganong kamodelo na katulad nitong mga hybrid, wag na natin galawin yon. At saka yung sobrang modelo pa, mga 2023, 2024, 25, wag na muna natin galawin yun. Bakit po? Kasi bagong-bago pa naman yun. Unang-una, matipid pa rin yan sa fuel. Ngayon, yung sinasabi ko nga po sa inyo, kapag gumamit kayo ng electric aircon, talagang titipid kayo sa fuel at hindi masyadong mahihirapan ng inyong sasakyan. Ito po, yung mga galing sa China na binili natin, ito yung pinaka-kit. Pag kit po kasi, kasama na yung evaporator, kasama na yung condenser, kasama na yung compressor, at pati itong mga yung mga hoses na yan. Pati itong mga fittings, kasama po lahat yan. Yun nga po pinakita ko sa inyo, yung kinabit ko dun sa ating Volkswagen, yun po yung kit na binili ko. Ngayon, ito po yung laman ng kit. So, nandito po yung compressor sa loob. Ayan medyo mabigat, kaya pala tumatagilid. Yan. Ito po yung compressor. Ito yung kanyang pinaka-module, yung controller. Ito naman, yung fan, kasama na yung condenser. Yung pong pinaka-evaporator nito ay nandito. Ito. Ayan yung evaporator. Sa mga sasakyan na hindi pa talaga naka-aircon, wala pang aircon, katulad ng mga Volkswagen, so syempre, kasama tong evaporator. Pero yung mga sasakyan na meron na talagang existing na aircon before, papalitan na lang natin ng bagong evaporator yung inyong aircon. May nabibili naman dyan sa bilihan ng mga pyesa ng aircon, pati yung inyong condenser, papalitan na rin natin ng bago. Para wala talagang ribaba na papasok doon sa sa compressor. Kasi bagong-bago compressor mo, kung hindi mo papalitan yung mga lumang pyesa, baka mamaya yung system nun, may laman ng ribaba, yung refrigerant nun, may kasama ng ribaba, pati yung compressor mo masisira. Ngayon, bumili rin po ako ng hiwalay na compressor lang, tulad nito. Yan. Ito po ay hiwalay na compressor lang. Para sa mga mag-a-attempt at magta-try na yung mga existing na aircon nyo ay lagyan natin ng electric aircon. So ngayon mga kapatid, successful naman yung inilagay ko sa ating Volkswagen
na electric aircon, kaya ako po ay nagdagdag na ng mga kit natin, pati yung compressor. Kaya kung magkakaroon kayo ng interest, punta lamang po kayo dito, itry natin na ilagay ang electric aircon sa inyong mga sasakyan. Kaya lang mga kapatid, ito ang problema. Sa electronics po kasi, kahit kapag bumibili ako sa auto supply, pagka binili mo na yung electronics, kahit sa kasa, pag bumili ka ng pyesa at ikinabit mo na, wala po talagang warranty. Ngayon, kung bumili ka ako sa China, ng mga compressor na yan, at napagana ko naman, kinabit ko sa inyo, pagdating dun sa pyesa, wala po tayong warranty. Kasi yan po ay galing sa China. Kung maayos naman, ade gamitin mo lang ng gamitin. Pero siyempre, sa serbisyo, sa labor, may warranty po tayo dyan. Sa pyesa nga lang, dahil itong technology na to ay bago at hindi pa nga natin alam kung ilang taon tatagal to, o kung ilang buwan, or kung ilang araw. So, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo mag-try or mag-attempt na maglagay ng electric aircon sa inyong mga sasakyan. Pero so far, yung Volkswagen, ilang beses ko na rin pinagagana yan, halos araw-araw, kaya nga lang, yung ating alternator ay hindi working, kaya pinaayos ko muna para po hindi na didiskarga yung battery. Mga kapatid, nakakapanghinayang yung sa NP300, no, yung sa kalibre. Pangalawa na namin yun. Pero siyempre, nababalita rin naman ng mga kaibigan nating mga mekaniko na ganun talaga yung problema nung kalibre na yan, na nasisira yung kanyang valve body kasama yung transmission control module dahil nga sa overheat. Nasisira siya, nagkakaproblema siya. Kaya ingatan nyo ang inyong mga sasakyan, hindi talaga siya dapat ino-overload or maglagay kayo ng additional na oil cooler para maprotektahan na hindi kumulo yung inyong transmission fluid sa loob ng inyong transmission at maalagaan yung transmission control module na nasa loob ng inyong transmission. Kaya ngayon sa mga Ford palagi na lang nasisira yung mga lead frame na yan kasi nandoon din sa loob ng valve body. Nakadarang, nakalubog sa nag-iinit na ATF. Napakainit po niyan. Inaabot po yan ng 350 degrees Fahrenheit. Ganun siya kainit. Minsan lumalampas pa. Biro mo, ang lalaki ng mga Ford na yan. Ang bibigat ng mga kahan yan. Doon pa lang, kahit hindi mo yan lagyan ng karga, doon sa likod niya, doon sa bed niya, nako, ang bigat na nung hinihila, hinahatak ng iyong sasakyan. At kapag ka ganun kabigat ang load ng inyong sasakyan, yung torque converter mo ay nag-overheat talaga yung iyong ATF. Kaya pinaka-importante po, ingatan nyo na ma-overheat ang inyong mga automatic transmission fluid. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. So meron akong project, yung Pajero ni Sargento, yung 3 doors na Pajero ko, papalitan ko na yon ng electric compressor. So palit din ako ngayon nung kanyang evaporator. Palit din ako ng condenser. At iyon ay papakita ko sa inyo para lalong lumakas yung makina ni Sargento at tumipid naman ako sa fuel na ibinibigay ko kay Sargento tuwing ginagamit niya yung sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.